Attorney Eliezer. Tama po ba? So, sa mata ng gobyerno, walang pinanganak na Angelito Go at Amelia Lial dito sa ating bansa. Tama po. Tama, po. wala hong pinanganak. Tama po, Senator. Okay, so yung kanyang claim, storya lang. Mga kabayan, sa wakas, tila natuldukan na ang mga di umano ay pagpapanggap ni Banban Tarlac Mayor Alice Goo. Ito ay matapos niyang sabihin at panindigan sa Senado na isa siyang Pilipino, Chinese ang tatay niya at anak siya ng isang kasambahay. Sa pagpapatuloy sa ginawang pagdinig sa Senado, pinatawag mismo ng mga senador ang mga opisyal ng Philippine Statistics Authority o PSA para kumpirmahin ang birth certificate ni Mayor Alice Goo. Ang tatay nito na si Angelito Goo at nanay nito na si Amelia Lial. Pero nabisto ni Senator Gatchalian na mali-maling impormasyon ang nakalagay sa birth certificate ni Mayor Alice Goo base na rin sa kanyang mga salaysay. Si Amelia Lial, sinabi nyo, walang records tungkol sa kanya. Sa mata ng batas, walang taong pinanganak na Amelia Lial. Pero dito, merong Amelia Lial. So posible si Amelia Lial, hindi rin totoong tao. Maaari po. Correct? Opo. So tatlo na. Si Amelia Lial, hindi totoong tao, hindi Filipino ang tatay niya, hindi kasal yung, siyempre hindi kasal kasi hindi totoo, no? Diba? So, pwede ba natin ulit sabihin itong birth certificate? Sabi nyo kanina, irregular. So pag irregular siya, hindi natin pwedeng gamitin ito as para basehan sa anumang dokumento. Doon sa birth certificate, nakasulat doon kasal yung kanyang ama at ina. Tama? Pero ang PSA, at tatanong ko ulit si Attorney Eliezer, nag-issue ho kayo ng certificate na walang marriage certificate si Angelito Go at Amelia Lial. Tama? Tama po, Mr. Chair. So sa mata ng batas, hindi ho sila kasal. Opo. Lumalabas din sa pahayag at paliwanag mismo ng mga PSA opisyal na walang Amelia Lial na ipinanganak sa bansa na sinasabi ni Mayor Alice Goo na ito ang nanay niya na isang kasambahay. So ang ibig sabihin, yung salaysay ng tatay niya, hindi totoo. Mataas po ang posibilidad na hindi totoo yung salaysay niya nung nagrehistro po ng birth certificate. Nagsinungaling siya na Pinoy siya. Nagsinungaling siya na Filipino siya. Tama po. Tama? Posible po yun. Posible yon. Nagsinungaling siya na kasal siya kay Amelia. Opo. Tama? Posible po. Nasabi kanina ni Mayor Guo, hindi Filipino tatay niya. Nakasulat sa, base sa salaysay ng tatay niya, doon sa birth certificate nakasulat Filipino siya. So hindi magtugma to. At doon sa incorporation papers, pakita namin incorporation papers, consistent na Chinese ang nationality ng tatay niya. Sa huli, paliwanag ng taga-PSA na tanging ang lehitimong birth certificate lamang ang makapagpapatunay sa pagkakakilanlan ng isang tao kung siya ay isang Pilipino at kung sino-sino ang kanyang mga magulang. Ang birth certificate po ay isa lamang sa mga patunay kung ikaw ay Filipino o hindi. Pwede rin po na dahil nga po may irregularidad dito sa may birth certificate, pwedeng meron pong mga ibang mga ebidensya na makakapagpatunay na hindi ka po talaga Pilipino. At ito po yung tinutukoy po natin na pwedeng gamitin sa ating mga korte para walang visa itong birth certificate o mapakansela itong birth certificate. Samantala, nagbigay naman ng reaksyon si Atty. Harry Roque at sinabi niya na tila nabubuli sa Senado itong si Mayor Alice Goo matapos umamin sa publiko ang alkalde na kasambahay ang kanyang ina. Now, meron pa mga tanong na sa tingin ko ay unfair. Natural lang, gustong sabihin ni Alice Goo na sinabi niya na ordinaryo siyang mamamayan, siya'y ordinaryong mamamayan, may magulang, itinatago sa mata ng lipunan. Kasi nga po, pag ikaw itinanong, sino bang nanay niyan? Di lalabas kung sino ang nanay, kasambahay, di kahihiyan. Kaya ako po, naniniwala ako na yan yung dahilan kung bakit itinago siya doon sa loob ng kanilang farm. Dagdag pa ni Atty. Roque na sadyang mapang-api ang lipunan natin sa mga anak sa labas o mga bastardo, base na rin sa kanyang mga experience bilang abogado sa loob ng 34 years. Kasi ayaw nila. Sa lipunan kasi natin, talagang mapang-api ang lipunan natin sa mga anak sa labas, sa mga bastardo.
Kaya po, naintindihan ko po. 34 years of law practice, marami na po ako nakitang ganyan. Kaya nga po, minabuti natin na magbagong batas dun sa family code ngayon. No? Dati talaga merong stigma sa new civil code na hindi po pwede man lang gamitin ang pangalan ng ama. Eh bakit naman paparusahan yung mga anak sa labas? Hindi naman nila pinili na anak sila sa labas, di ba po? Kaya ngayon, payag na rin ang batas. Pwede na rin na gamitin ang apelido ng ama miski hindi po kasal. Di ba? Yan po ipagpapakita na hindi naman po kasalanan ng mga anak sa labas. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. So gano'n na lang po talaga kung bakit ang feeling ko talaga nabubuli itong si Mayor Guo. Mantakin nyo yung napakasakit na katotohanan isinapubliko. Now, meron pa mga tanong na sa tingin ko ay unfair. Natural lang, gustong sabihin ni Alice Guo na sinabi niya na ordinaryo siyang mamamayan, eh siya'y ordinaryong mamamayan, may magulang, itinatago sa mata ng lipunan. Kasi nga po, pag ikaw itinanong, sino bang nanay niyan? Eh di lalabas kung sino ang nanay kasambahay, eh di kahihiyan. Kaya ako po, naniniwala ako na yan yung dahilan kung bakit itinago siya doon sa loob ng kanilang farm. Now, sabi nung Senator Antivirus, ordinaryo kang mamamayan, pero meron kang helicopter. Eh ano naman ngayon? Alam niyo naman ho, sa kanyang testimonya, sila ay nagbababoy. Pero hindi po ordinaryong pagbababoy yan, ha? Imported na baboy po ata, sang-ayon dun sa aking mga nakakakilala kay Mayor Alice Guo na mga taga-Bamban. Eh kung i-compute niyo po, ha? Nasa ba aking computer? 42,000. Eh meron silang 3,000 heads na inahin. Magkano po yan? Okay, kung 42,000 na lang yan, o gawin nating 42,000 na tagwa 1,000. Ang 42,000, 42 million, di ba po? O, 42 million. Eh kaso, hindi naman na 1,000 lang, times 3 pa. So it will be 100 something million. Eh hindi naman po yan one-time deal lang, tuloy-tuloy yan. So siguro po, eh talagang kung hindi bababa ng 300 million kada taon ang kanilang kinikita. Pero malaki din po ang kapital nila kasi na-import nga nila yung kanilang mga inahin galing pa sa Europe. At saka siyempre, yung pagkain yan, yung pataba, at saka yung biosecurity kasi kapag yan po ay napasukan ng ASF, patay lahat yan. Wala naman pong dapat gawin si Mayor kasi ang nagpaparatang ang dapat magpatunay. Ang paratang sa kanya ay siya daw ay isang ahente ng China. Nasaan ang ebidensya? Hindi po dapat i-disprove ni Mayor yon, kung hindi, talagang sila po dapat magpatunay niyan. Okay? Ang pinakamabigat na paratang ahente ng China, nasaan ang ebidensya? Ang ebidensya ba ay dahil anak siya ng katulong? Kasi ayaw nila. Sa lipunan kasi natin, talagang mapang-api ang lipunan natin sa mga anak sa labas, sa mga bastardo. Kaya po, naintindihan ko po. 34 years of law practice, marami na po ako nakitang ganyan. Kaya nga po, minabuti natin na magbagong batas dun sa family code ngayon. No? Dati talaga merong stigma sa new civil code na hindi po pwede man lang gamitin ang pangalan ng ama. Eh bakit naman paparusahan yung mga anak sa labas? Hindi naman nila pinili na anak sila sa labas, di ba po? Kaya ngayon, payag na rin ang batas. Pwede na rin na gamitin ang apelido ng ama miski hindi po kasal. Di ba? Yan po ipagpapakita na hindi naman po kasalanan ng mga anak sa labas. At kanina ipinakita po ng ating chairperson na si Amelia Leal wala pong birth certificate. Si Angelito Guo wala ring birth certificate. So sa mata po ng gobyerno, hindi ho sila pinanganak ho dito. At gusto ko rin itanong yan kay attorney sa LRA, Attorney Ronnie Tababa, ng PSA pala, sorry, PSA. Name ng PSA. Yung representative sa PSA. Si Attorney Attorney Ambatali, Sen. Sherwin. Attorney Eliezer. Tama po ba? So, sa mata ng gobyerno, walang pinanganak na Angelito Go
at Amelia Leal dito sa ating bansa. Tama po. Tama, po. wala hong pinanganak. Tama po, Senator. Okay, so yung kanyang claim, storya lang. Maaari po, pero maaari din po na hindi nakapagparehistro yung, may posibilidad po na hindi nakapagparehistro lang po yung mga magulang po ni Mayor, o pwede pong mangyari yun. Pero sa ngayon, Pero sa ngayon, maaari din po at mataas din po ang posibilidad na hindi existing yung mga taong ito. so hindi existing, nag-exist lang siya sa kwento ng kanyang ama. Yes po. For now, di ba? Okay. Yes, Senator. Gusto ko ma-establish ho yun. At doon po sa birth certificate, at pakita ho natin, nalabas ho kanina ito ng ating good chairperson, Senator Risa, na doon sa birth certificate, nakasulat doon kasal yung kanyang ama at ina. Tama? Pero ang PSA, at tatungkulit si Atty. Eliezer, nag-issue ho kayo ng certificate na walang marriage certificate si Angelito Go at Amelia Leal. Tama? Tama po, Mr. Chair. So sa mata ng batas, hindi ho sila kasal. Apo. No? So malaking posibilidad rin na itong birth certificate mali po yung nakalagay dyan. O Tama. hindi ho tama ang nakalagay dyan. Tama? Tama po. Alright. Sige. Sa pag-a-apply po sa PSA to ulit, no? Ito po ay late registration. Tama? At nag-apply siya last time na mention 17 years old, pero nung tinignan ko late in dates, 19 years old na siya nung nag-apply ng late registration. Tama ho sa PSA? Attorney Eliezer? Tama po. Okay. And sa pag-apply ng late registration, may mga requirements. Correct? Tama po, Mr. At may mga salaysay na ibinibigay yung applicant. No? Tama po. So ito po, ang nag-apply dito, tatay niya. Tama po. Hindi po si Mayora. Opo, Mr. Chair. Sa proseso nyo ba? Okay. So mayroong application at itong mga information na nakasulat ho dyan, lahat yan ay base sa information na ibinibigay ng tatay niya. Opo. Dito sa dokumento, Ito po, yan, Honorable Senator, ang informant or ang nagparehistro dito ay yung tatay niya. Correct. So siya po yung naglalahad ng mga impormasyon tungkol doon sa ipinanganak na anak niya. So sinabi ng tatay niya, Filipino siya? Yeah. Tama? Tama. Sinabi ng tatay niya, kasal siya? Tama? At yun muna ang dalawa. Nasabi kanina ni Mayor Guo, hindi Filipino tatay niya. Nakasulat sa, base sa salaysay ng tatay niya, doon sa birth certificate nakasulat, Filipino siya. So hindi magtugma to. At doon sa incorporation papers, pakita namin incorporation papers, consistent na Chinese ang nationality ng tatay niya. Papakita namin yung incorporation papers. Sige, habang ipapakita na lang yan. So ang ibig sabihin, yung salaysay ng tatay niya, hindi totoo. Mataas po ang posibilidad na hindi ito yung salaysay niya nung nagrehistro po ng birth certificate. Nagsinungaling siya na Pinoy siya. Nagsinungaling siya na Filipino siya. Tama po. Tama? Posible po yun. Posible yon. Nagsinungaling siya na kasal siya kay Amelia. Opo. Tama? Posible po. So itong birth certificate na ito, pwede ba nating sabihin defective or invalid? Mali-mali information eh. Maaari rin po nating pag-isipan po na na marami pong irregularidad dito sa birth certificate na to. Dalawa ng irregularidad eh. No? At critical in irregularidad, di ba? Dahil in Filipino, dito declared Filipino yung tatay, pero hindi, nasabi nga hindi. Dineclare na kasal, pero alam natin, walang records, di ba? At pangatlo, si Amelia Leal, sinabi nyo, walang records tungkol sa kanya. Sa mata ng batas, walang taong pinanganak na Amelia Leal. Pero dito, merong Amelia Leal. So posible si Amelia Leal
hindi rin totoong tao. Maaari po. Correct? Opo. So tatlo na. Si Amelia Leal, hindi totoong tao, hindi Filipino ang tatay niya, hindi kasal yung, siyempre hindi kasal kasi hindi totoo, no? Diba? So, pwede ba natin ulit sabihin itong birth certificate? Sabi nyo kanina, irregular. So pag irregular siya, hindi natin pwedeng gamitin ito as para basehan sa anumang dokumento. Diba na dahil irregular ito, hindi pwedeng gamiting basehan to para sa mga dokumento. Ang isang birth certificate po kasi na nakarehistro, po pwede siyang maging basihan pero hindi po ito absolute na basihan ng isang existence ng isang tao. Po pwede pa rin po itong ma-file ng isang kaso like a petition for a cancellation of birth certificate kapag hindi po ito naaayon doon sa mga requirements na dapat nakapaloob sa isang valid na certificate. Okay. Pero ito kasi, ang birth certificate ngayon kasi nagiging basic document na ito sa marami. No, nagiging default basic document na ito. Sa passport, kailangan birth certificate. Sa PhilHealth, nagiging birth certificate. Even though hindi rin i-require ng COMELEC, pati certificate of candidacy, birth certificate na rin. So, ang ibig ko sabihin, nagiging basic document na siya. Kung ang basic document ay irregular, obviously, susunod na dokumento, irregular na rin. Tama? Tama po. Oh. Like in the case of Mayor Guo, dahil ang declaration niya sa kanyang certificate of candidacy ay Filipino, pero dito sa kanyang birth certificate, pero yung birth certificate niya irregular, hindi natin pwedeng sabihin totoo Filipino siya dahil irregular yung kanyang birth certificate. Apo. Tama ba yung aking chain of thought? Ang birth certificate po ay isa lamang sa mga patunay kung ikaw ay Filipino o hindi. Pwede rin po na dahil nga po may irregularidad dito sa may birth certificate, pwedeng meron pong mga ibang mga ebidensya na makakapagpatunay na hindi ka po talaga Pilipino. At ito po yung tinutukoy po natin na pwedeng gamitin sa ating mga korte para walang visa itong birth certificate o mapakansela itong birth certificate. Dali po, kunin ko lang yung notes ko. Sa ganitong sitwasyon, kasi ito klaro ho yung sitwasyon no, na hindi nga mahanap yung nanay, hindi mahanap yung tatay, hindi ho Filipino, hindi ho kasal sila, irregular itong birth certificate. Pwede ba natin ma-establish na, kasi dito sa birth certificate, nakasulat ho dito, na ang citizenship niya ay Filipino. So, pagtingin ho natin dito sa birth certificate, pwede ba natin sabihin ng buong buo na Filipino si Mayor Guo? Base doon sa mga facts, itong mga facts ho, hindi naman ho ito galing sa kwento No? Hindi ho ginawang kwento to. Ito ho yung mga binigay nyo sa aming mga dokumento. Hindi ho nag-rely ho kami sa kwento o sa mga narinig, nag-rely ho kami sa dokumentong kayong binigay nyo. Opo. Mr. Senator, base po dito sa birth certificate ngayon ni Mayor Alice Guo, ang nakalagay po dito, ang mother po niya ay Filipino, which is who is Juan Amelia Leal. Pero hindi natin mahanap yan. Opo. Hindi siya pinanganak dito Wala tayong birth certificate Wala nga po tayong birth certificate noon. At ang kanyang father ay Angelito Guo, na dineclare din po nung tatay niya, na siya din po ang informant, by the Yes. way, ng Alam na-establish natin Opo. yan na hindi totoo yun by the mere admission ni Mayor Guo. Diba? dineclare din po niya na Filipino din po siya. Oh, correct. So based dito sa dokumentong ito, since ang pinagbabasihan po natin sa pag-establish ng citizenship ay yung citizenship ng mother, at ito din po yung mga nakalahad lamang sa birth certificate. Kung ito ay ang pagbabasihan natin,
sasabihin natin na na Pilipino nga si Pero pero base doon sa certification no na walang Amelia Leal, Chinese ang kanyang tatay, hindi kasal ang kanyang magulang, ano ang kanyang citizenship?